30 seconds model to, guys. Nakikita ko talaga. 30 seconds model to. Sa 30 seconds tayo makaka-enter ng trade. Ay, nako. Grabe yung ESO. Hindi pa niya pinuntahan. Hindi pa niya diniretso. Okay, guys. Feeling ko may trade na ako. Feeling ko lang. Okay. Short tayo dito. SL natin dito lang banda. Okay. Ito na yung trade natin for tonight. Dito, guys. Dito. Yan, dyan. Okay. 30 seconds time frame. Yung main entry natin. Okay. So, SL, dito lang, sa taas na ito, sa swing na to. Tapos, ang TP natin, siguro, 20 points lang, 10 to 20 points, ganun lang. Okay, walang bottom wick to, 5 minutes na to. Okay, good. 20 points lang, guys. Siguro dito lang, kung sakali man. Dito. Okay na yan. Pero, pag pumunta yung price dito banda nang hindi tayo hinihintay, i-abandon na natin yung trade. Okay? Okay. Yan na yun. Manalo matalo. At least, pasok lahat sa confluence. Kung matalo man ako, okay lang sa akin. At least, hindi ako nag-miss out dun ng kahit anong gusto kong makita. Okay, good luck, good luck. Ito na ba yung first loss natin? Ito na ba? Ito na ba yung first loss? Okay, malapit na kunin yung entry natin. Ilan yung talo natin kung sakali? Okay, I'm short one contract. Okay, TP natin dito lang. Somewhere here. Ay, bakit dalawa? Wait, sorry. Isa lang. Dito. Diyan lang, okay na ako dyan. Okay. Short 161 level, SL 186, TP 130 level. Okay, yan na yun. Wala na akong makitang setup na talagang worth it kunin. Ito lang yung pinaka nakikita kong setup na worth taking. Okay, profit at the moment, tas biglang reverse, SL tayo. Okay, let's see. Tuloy-tuloy ba yung win streak or matatalo tayo tonight? Ayaw nga pala, sabi ko 10 points lang, ay 20 points lang pala no. Naka 20 points na pala ako. Okay, pagbigyan natin. Dito lang. Bang! Bang! Tapos ang Monday. Yun na yun. Ah, grabe. Nakakaewan, promise. Ang tagal kong hinintay yung trade na yun. Bang! Yun na yun. Okay? That was a win. Trade 620 USD. Edit. 5140. Okay, current progress 5140. Yun na yun. Saglit. May explain ako. 5140. Yun na yun.
Tama ba? 5140. Okay. 5 wins. 0 losses. Bang! Ay, kita nyo guys, grabe yung discipline. Grabe yung paghihintay, grabe yung patience, grabe. Grabe talaga. Ilang oras natin hintay yung trade na yon? 2 hours. 2 hours tayo nakaupo, naghihintay lang ng perfect timing para kumuha ng trade na yun. Yun na yun. Ilang seconds yung trade na yun, ilang minutes. 1 minute, 7 seconds na trade na hinintay mo ng 2 oras. 'Di ba? Ang sarap sa feeling, promise. Okay, game, trade breakdown tayo para at least may idea kayo kung bakit ko tinake yung short na 'yon. Okay. 5 minutes time frame. Okay, so nag-conso siya sa area na 'to. Okay, nag-consolidate siya ng sobrang tagal. Ilang minutes siya nag-conso? 1 hour. Okay, 1 hour, pabalik-balik lang yung price, back and forth lang. Okay, so, meron tayong sensitive area, itong 930 liquidity na to, before 930 liquidity, and meron rin tayong sell side liquidity. Okay, ang hirap mag-buy, okay, kasi ang gusto kong mangyari, mag-lower low muna saglit sa area na to, or mag-lower low muna sa area na to. Okay, bago tayo makahanap ng long position natin. Okay? Tapos, nakita ko dito, ito talaga yung kanina ko pa pinagmamasdan eh. Etong equal highs sa ES. Kasi pansinin nyo guys, merong equal highs sa NQ, merong equal highs sa ES. Etong NQ, yung current price niya, napakalayo sa equal highs. Pero yung ES kasi, malapit niya na makuha. Okay? So, nangyari dyan, nakita ko kanina, tumigil siya dito banda. Okay, tumigil siya dito banda. Kasi ang gawain kasi ng mga ibang ICT traders o yung mga traders na ang target nila is liquidity, okay, ang gawain nila, pag malapit na pumunta yung price sa liquidity area, uunahan nila. Okay? So parang, sige, mag-buy na ako sa area na to. Yan, sa area na to. Kasi sure naman kukunin yung liquidity na to. Nakita ko naman to ilang beses. Pero meron kasi tayong tinatawag na inducement setup. Okay, ibig sabihin ng inducement setup, pag malapit na siyang pumunta sa liquidity area, papaasahin ka muna ng price. Babagsak muna siya. Okay, parang i-stop out niya lang yung mga nakasabay sa move. Tapos, pag na-stop out niya na yung mga ibang nakalong, saka siya pupunta sa level na yon. So nakakita ako ng inducement setup sa 30 seconds time frame. Okay, na guaranteed yung 10 to 20 points. So, yung trade natin na yun, guys, ilang points yun? 30 points. Pero, dapat 20 points na talaga yun. Parang, yun na yung sure na base hit. Okay? Ngayon, nagpakita ng setup sa 30 seconds time frame, guys. 30 seconds time frame pa siya nagpakita. Which is, ang gusto ko sana mangyari, magpakita siya sa 1 minute at saka 5 minutes time frame. Okay? Dito siya nagpakita, tapos kinuha ko yung short. Meron tayong MSS dito, market structure shift. Ano yung na-break niyang swing point? Eto. Ano to? OBFBG. Tapos, kung i-Fibonacci mo to, pasok siya sa above 50%. Etong FBG na to. So, nag-short tayo dyan sa FBG na to. Wait. Yan, sa FBG na to. Tapos, ang TP lang natin, old lows lang. So, equal lows to. Nakita nyo to? Ang smooth ng pagka-equal lows niya sa 30 seconds time frame. So, ibig sabihin, mataas yung chance na makukuha ng price yan. Kaya, hindi lang ako nag-20 points kasi nakita ko tong equal lows na to. Pero pag wala tong equal lows na to, kanino ko pa kinuha yung 20 points ko? That was, 400 USD yung 20 points. Okay? So, yun. So, ang gusto ko makita ngayon, ito na yung inducement setup natin. Okay? Parang kukuha lang siya ng liquidity bago niya itataas ng sobra. Okay? Worst case scenario, pupunta pa yung price dito banda. Pupunta pa siya dyan, saka niya ililipad ng sobra. Hanggang sa liquidity area. Ang dami kasi guys, ang dami. O, tignan nyo pag hinold ko yung trade na yun, mataas yung chance na may stop out ako.
Okay, kasi etong ES na to, sa ES na to, yan, mataas yung chance ang pupunta na dyan yan. Yun. Yun yung trade breakdown natin. O, diba? Kailangan mo lang maging disciplined. Hanapin mo lang yung isang bagay na ang taas ng percentage na mag-workout. Yun yung edge mo. Dun ka sa high probability setups. Okay? Hindi ka lang basta-basta porket, tingnan nyo, tignan nyo guys pakita ko sa inyo. Sa 30 seconds, meron tayong MSS. Eto. Meron tayong MSS, FVG. Ba't hindi ako nag-enter dyan? Kung nag-enter man ako dyan, na-stop out ako. Yan na-stop loss ako. Meron tayong pangalawang MSS plus FVG. Breaker pa to, breaker. Pag nag-enter ako dito, na-stop out ako. Yan pangatlong MSS plus FVG. Yan maliit lang. Ayan, Pag nag-enter ako dito, na-stop out ulit ako. Pero, meron tayong isang hinahanap na isang MSS FVG na pag nangyari yun, mataas yung chance ang mananalo tayo. So, eto na yun. Yan na yun. Tapos, nag-short tayo dyan, bang, panalo. Okay? Yun yung sinasabi ko sa inyo guys kanina. Ano yung pinagkaiba ko sa ibang ICT trader? Yung ibang ICT trader, tinitreat nila as pattern yung strategy. Ako, tinitreat ko siya as logic. Kasi pag pattern lang naman talaga yung basehan, di ang daling manalo sa trading. Alam nyo yan. Obvious, di ba? So, yun. Eto yung tamang MSS FVG. Solid, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, ang gusto ko lang makita ngayon, guys, bago tayo matapos sa live stream, makuha ng ES, etong liquidity area na to. Yan, yung equal highs na yan. Okay, gusto ko lang talaga makitang pumunta yan dyan. Hihintayin ko to. Okay, mataas yung chance ang between 11:21 to 11:30 siya mangyayari. Yan na, ayun. Ito yung sinasabi ko, guys. Ayan na, yan. Konti pa. Tataas pa yan ng konti. Hindi lang ganyan kaliit yung liquidity grabbing niya. Hindi ako naniniwala dyan. Tataas pa yan. Pansinin nyo. Tanggalin natin tong continuous auto fit. Yan. Okay? Hindi ako naniniwala, ganyan lang. Kukunin pa niya yan. Yan yung gusto kong makita kanina pa. Kunin niya to. Okay, higher prices. Gusto ko makitang higher movement pa. Ayoko yung ganito kaliit lang. Ganito ka slow. Mabilisan yung gusto kong makita. Tapos, since mag-sister itong ES at saka NQ, susunod tong NQ. Okay, susunod tong NQ. Pansinin nyo yung NQ, guys. Mag-higher high yan. Lagyan ko. Yan, lagyan ko ng horizontal line. Mag-higher high yan. Tingnan nyo kanina, nung nag-short ako, andito yung SL ko. Yan. Tignan natin kung ma-SL ako. Ayun, na-SL ako. See, nakita, ayun. Yun yung gusto ko makita. Bang, higher high. NQ. ES, nag-higher high. Nakuha ng ES yung liquidity area. Ganun. Ganun magbasa ng price. Ganun mag-anticipate ng price. Ganun mag-execute ng trade based sa sinasabi ng price. Tapos ang Monday. Napakahirap ng gabing to.